taong may-ari ng palaisdaan sa pagpapakain ng libong isda. Nakita ko ang aral sa pagpapakain sa mga isda. Ang mga isda, paghagis ng pagkain, nagkakagulo sila. Nagtatalunan, nag-aagawan ng pagkain. Yung maliliit na isda ay halos hindi makakain. So ang daming aral na matututunan sa pagpapakain sa mga isda. Kung siguro ang ilan sa inyo ay nakakita na ng mga palaisdaan, kami po ay malimit tuwing linggo pag nasa Kalumpit po kami dahil may mga palaisdaan po doon. Pero ang pag-aaralan natin ngayon, hindi tungkol sa pagpapakain sa mga isda, kundi tungkol sa mga aral ng pagpapakain sa 5,000 tao. So dito makikita natin si Jesus ay nagpakain sa 5,000 tao. Ang aral na mensahe ngayon, magtiwala ng lubos kay Hesukristo at sa kanyang magagawa. May 3 puntos na ating pong pag-aaralan. Una, mga pangyayari bago ang pagpapakain. Ikalawa, mga pangyayari sa panahon ng pagpapakain. Ikatlo, mga pangyayari pagkatapos ng pagpapakain. So 3. Parang ganito lang. Bago, di ba? Before. Panahon, present. Pagkatapos, after. So, yun po ang susundan po natin. So, ano-ano nga ba ang mga pangyayari bago ang pagpapakain ni Hesukristo sa 5,000 tao? So, unang puntos, mga pangyayari bago ang pagpapakain. Nakita natin, ipinadama ang malasakit ni Jesus. Talatang 30, ang 12 alagad o mga apostol ay nagbalik mula sa kanilang pangangaral at ibinalita o iniulat kay Jesus ang lahat ng nangyari pagkatapos. Dahil sa matinding pagod marahil, baka gutom pa sila marahil, kasi sabi sa talatang 31, ganito ang pagkakasabi, at sila, yung bandang huli, at sila'y hindi man lang nagkaroon ng panahong kumain. Kaya pinayuhan sila na pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Malasakit niya sa kanila. Pinangunahan, sinamahan pa sila ni Hesukristo sa isang tahimik na lugar kung saan makapagpahinga sila. Concern ang Panginoon sa kalusugan ng mga lingkod niya. Hindi lamang sa espiritual, kundi ganon din sa kalusugang pisikal. Iniintindi niya sila, pinagmamalasakitan niya sila. Pinahahalagahan niya ang mga tinubos niya sa krus ng Kalbaryo. Church, mga kapatid, kagaya ba tayo ng Panginoong Hesus na pinahahalagahan din natin ang iba o sa isa't isa? Nagmamalasakit ba tayo sa isa't isa? Yan po ang tanong na tayo mismo ang makakasagot. Ako mismo ay nagagalak sa nasasaksihan ko na concern ng isa't isa dito sa church natin pong kinabibilangan.
Ipinadadama ang pagpapahalaga, lalo na sa mga kapatid na may pinagdadaanan, gaya halimbawa ng pagkakasakit. Ang iba, iniaalok pa ang bahay, sasakyan para magamit, tulong pinansyal, prayer, at iba pa. Church, iyan ang ipinakikitang halimbawa dito ng Panginoong Hesus na panatilihin sa mga mananampalataya ang nagmamalasakit sa isa't isa at sa iba. Ipinakita ng Panginoon dito yung halimbawa na nagmalasakit siya mismo sa kanyang mga alagad. Una po yun. At pangalawa, no? Ang pinag-aaralan natin, hindi pa sila kumakain dito. Bago pa lang sila kumain. Ikalawa, sa silong pa rin ng unang puntos tayo, ang pagiging mahabagin ni Jesus. Talatang 32 hanggang 34. Nahabag siya sa kanila. Talatang 34. Katangian ng Panginoon Hesus, mahabagin. Dahil sa pagiging mahabagin niya, tayo sana ang maparusahan na ipako sa krus, pero siya ang umako ng parusa. Siya ang naipako sa krus. Anong dahilan? Bakit nahabag siya sa maraming tao? Talatang 34. Sapagkat sila'y tulad sa mga tupa na walang pastol. Nahabag siya sa kalagayan nila na tulad ng mga tupa na walang pastol. Ang tupa na walang pastol ay tupang ligaw. Malapit sila sa kapahamakan. Masisila sila ng layon. Yung pong mga sinungaling na nagtuturo. Diba yung layon? Ano ba yung Tagalog ng lie? Sinungaling yun. Layon. Si Jesus ang mabuting pastol, Juan 10:11. Ikatlo, sa silong pa rin ng unang puntos, lugar. Saan lugar sila? Talatang 35, sabi rito, ito ay isang ilang na dako o lugar. Kapag sinabing ilang na lugar, disyerto. Ano bang mayroon sa disyerto? Buhanginan. Sa mga nakarating na ng ibang bansa, lalo na yata dito sa parting Middle East ay, diyan po ay makikita ang disyerto. Walang tubig. Walang restaurant. Maraming wala. Lugar ito ng maraming wala. Kapag paggabi na, lalong mahirap na dahil walang Meralco power, no? Walang kuryente. Kapag ganito ang sitwasyon, ano ang pwedeng umangat na reaksyon ng tao kapag maraming wala? Pangatlo, pag-alala. Talatang 35 hanggang 36. Ang pag-aalala ng mga alagad. Talatang 36, sabi rito, at makabili sila ng anumang makain. No? Sabi riyan, maganda yan na kayo po ay nakatutok sa inyo pong Biblia. Talatang 36 ng Marcos, Kabanata 6, sabi niya, nang gumabi na, no? Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagsabi, ito ay isang ilang na dako at gumagabi na. 36. Paalisin mo na sila upang makapunta sa mga bukid
at mga nayon sa paligid at makabili sila ng anumang makakain. Kung mapapansin, ito yung klase o tipong nagmamalasakit sila sa iba. Diba? Tama naman. Kasi paalisin mo na sila. Pero, puno sila ng pag-aalala, pangamba. Mayroon palang ganun. Na may layunin, nagmamalasakit, pero nag-aalala at nangangamba. Anong kulang? Sagot natin. Ang kulang, dahil sa sarili nilang pangunawa, ang pinaiiral. Sariling magagawa ang umiiral sa kanila. Sariling kakayahan ang umiiral sa kanila. Ang tugon o sagot ng Panginoong Hesus, talatang 37. Ngunit sumagot siya sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. Pansinin, si Jesucristo, hindi man lang maaninag sa kanya ang pag-aalala o pangamba. Kalmado, hindi natataranta. Kahit ang sitwasyon ay nasa lugar sila ng disyerto at maggagabi na, walang pagkain pang nakikita, pero relax lang siya. Samantalang ang mga alagad, nag-aalala sila. Nag-aalala sila na nasa lugar sila ng disyerto. Nag-aalala sila na aabutan na sila ng dilim ng gabi. Nag-aalala sila. Maraming ganyan. Nag-aalala sila na walang ganito, walang ganon, walang ganyan. Wala. Church, mga kapatid, kung wala mang pagkain o maraming wala, nasaan man lugar tayo, anuman ang kalagayan natin, abutan man tayo ng dilim ng gabi, pagkakasakit o kamatayan, basta kasama natin si Kristo, walang dapat ipag-alala o ikatakot o ipangamba. Di ba? Ano ang mapapakinabangan ng tao na makantan man ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang buhay? Mark 8, talatang 36. At ito po yung hinahabol ng marami. Yung sila ay patuloy na sagana. Nawala ng lahat. Mawala ng lahat. Wag lang mawala si Kristo sa buhay. Ang pag-alala natin, kung hiwalay tayo kay Kristo o kung hindi natin kasama ang Panginoong Hesus, kung wala pa tayong kaugnayan o relasyon kay Kristo Hesus, doon tayo mag-aalala. Kaya kung mayroon mang dito na wala pa siyang kaugnayan kay Kristo, isang mensahe na ito na ngayon ay dumating ang pangunawa at makilala mo ang tagapagligtas. Magtiwala ng lubos kay Jesucristo. Ito ang tila nakaligtaan ng mga alagad dito. Isipin, mismong kasama na nila ang Panginoong Hesus, pero nag-aalala pa rin sila. Doon sa Lucas chapter 8, talatang 22 hanggang 25, kasama na nila ang Panginoon sa bangka. Nang dumating ang unos sa lawa at sila'y napupuno na ng tubig at nanganganib, natakot sila. Anong aral? Laging magtiwala ng lubos kay Jesucristo. May unos man o panganib, laging magtiwala ng lubos kay Jesucristo.
Sa talatang 37, sinabi ni Jesus sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. Isang pangungusap na siya ang gagawa, siya ang may control. Tanong naman ng mga alagad, talatang 37 pa rin, at sinabi nila sa kanya, aalis ba kami upang bumili ng 200 dinaryong tinapay at ipapakain namin sa kanila? Sagot na ang laman ng pag-iisip ay ang magagawa ng salapi o pera. Yun ang sagot nila at inisip yung magagawa ng pera. Kwentado na nila. Sa aklat ng Juan, kanina na binasa sa aklat ng Juan, Kabanata 6, talatang 7, pansinin nyo yung pagkakasabi dito. Sumagot sa kanya si Felipe, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Parang sinabi niyang kahit isang kagat na maliit ay hindi magkakasya sa kanila. Magaling siyang magkwenta. Dinaryo, dolyar. Magkano na ang palitan sa peso ngayon? Kapag marami ka nito, ang unang iisipin mo, magagawa mong lahat dahil sa magagawa ng pera o salapi. Magagaling magkwenta. Huwag naman sana magalit ang mga misis sa akin, no? Sila po kasi magagaling magkwenta. Pag inabutan mo yan ng 100 at sasabihin mo, punta ka sa palengke. Sagot kagad yan. Ano? Kasya ba yan? Hindi yan kasya. Ikaw na mamalingke. Mga ganon. Ha? Hindi yung misis ko ang ano niya. Kulang yan. Ibig sabihin, hindi pa sila pumupunta ng palengke, nasa bahay pa nila, pero kwentado na nila na hindi makakabili yung 100. Yun lang, yun pala naman, sabi nung lalaki, hindi sobra pa yan. Sino may sabi sa iyo na sobra yan? Ikaw na ang bumili. Ayun pala, yung bakery na masarap na lutong pandesal ay nasa palengke. Bumili ka ng 20 pesos na pandesal, kahit mamasahe ka pa, may sobra pa. Hindi alam. So, ang punto natin dito, magaling magkwenta. Kwentado na nila, no? Maraming ganyan. Kapag may matinding pangangailangan, agad na iniisip ang magagawa ng pera o salapi. Imbis na ang una, agad isipin ang magagawa ng Panginoong Diyos. Salapi, pera, peso, dolyar, dinar, at iba pa. Oo, kailangan ang mga ito na nabanggit. Pero pangalawa na lamang ang mga ito. Hindi una. Kung inuuna ang Panginoon, pagpapakita ito ng lubos ang pagtitiwala natin na si Jesucristo ang the great provider. Siya ang nagpo-provide, di ba? Talatang 38, 38. Hindi pa sila kumakain dito. Huwag kayong mainit dahil tayo naman ay nakakain na. At sinabi niya sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? Humayo kayo at inyong tignan. Nang malaman nila
ay kanilang sinabi 5 at 2 isda. Ang Diyos ang nag-provide. Sa 5,000 na naroon, kasama pa ang mga bata at mga babae, Mateo 14, talatang 21, sa ibang aklat, sinabi, bata ang may dala ng tinapay at isda. Sipin yun, sa 5,000, bata ang may dala. Sa ibang aklat ng Juan, Kabanata 6, talatang 8 hanggang 9, sinabi yan. Hindi sinabi rito nung kunin yung baon ng bata o dala ng bata na tinapay at isda, hindi umatungal o umiyak. Ang Diyos ang nag-provide. Genesis 22, talatang 13 hanggang 14. Nung ialay si Isaac, nung ialay ni Abraham, at sinabi sa kanya nung uundayan na siya ng patalim, ay huwag mong saktan ang bata. At siyempre, kailangan may alay na kasi nga mayroon ng kahoy, sisindihan na lang. Pagtingala niya, mayroong isang tupa na nakawit yung sungay doon sa sanga. Jehovah Jireh. Ang Diyos, the Lord will provide. Sinabi yan sa Genesis 22, talatang 14. Ang Diyos ang nag-provide. Sa tagal po ng panahon ng Christ Redeemed Church na ating kinabibilangang church, nag-provide ang Panginoon ng mga deacon. At nung nakaraan lang po, nag-provide ng 3 pastor. The Lord will provide. Ang Diyos po, ang the great provider. At kung titignan natin, maraming pinagdadaanan ng church pero na ipoprovide. Dahil ang Diyos ang nagpo-provide. So, ikalawang puntos po tayo. Mga pangyayari sa panahon ng pagpapakain. Ito na yung pangyayari. Una, kaayusan. Talatang 39 hanggang 40 na po. Inutusan ni Jesus ang mga tao na umupo silang lahat ng pangkat-pangkat sa luntiang damo ng tig-100 at tig-30. Anong aral na ipinapakita? Bakit nakaupo sila? Walang palakad-lakad, hindi magulo, maayos, organize, may kaayusan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi kaguluhan. Ayaw ng Diyos ang magulo. Ayaw ng Diyos ang magulong church. Ayaw ng Diyos ang magulong miyembro ng church. Kaya mapapansin natin yung sinabi doon sa kung hindi ako nagkakamali sa aklat ng Judas tungkol kila Diopretes. Nasa loob sila ng iglesia pero ang gugulo nila. So ano ipinapakita? Bakit hindi itinago ng Biblia yung kaguluhan na yun? Kasi nga, maging halimbawa ito na ang Diyos ay ayaw niya ng kaguluhan. So,
kaayusan. Pangalawa, ang panalangin. Talatang 41. Tumingala siya sa langit. Nanalangin. Aral na itinuturo, huwag kalimutan ang Diyos. Huwag mawala ang pananalangin. Binibigyan ni Jesus dito ang kahalagahan ng pananalangin at pagpapasalamat sa Diyos. Kung mababasa po natin yung Pilipos 4, talatang 6, sabi roon, yung pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So magkasama lagi yung pananalangin at pagpapasalamat. Hindi ko po alam kung lahat po ay nakapagbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos o pananalangin. Na hindi lamang po tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil mayroon tayong natanggap. Hindi lamang tayo nananalangin dahil nga sa mayroon tayong pangangailangan. May pangangailangan o wala, pananalangin, pagpapasalamat ay patuloy na buhay ng mga mananampalataya. Inihalimbawa ni Jesus dito ang pagtitiwala sa Diyos matapos tumingala na manalangin at magpasalamat sa Diyos. Kung titingnan po ninyo, siyempre nasa disyerto sila. Isang pagtitiwala sa Diyos na siya ay mananalangin. Nagpapasalamat siya sa kanyang Ama sa langit para sa pagkain na kanilang tatanggapin. Juan 6:11 na binasa kanina. Sabi, at nang makapagpasalamat. Napakagandang halimbawa, mag-pray at magpasalamat bago isubo ang pagkain. Ngayon, kung gutom na at nagmamadali na, hindi pa nakakapanalangin pero naisubo na yung isang hiwang ulam, hayaan nang nakabukol doon sa pisingin niya at walang iluwa. Hintayin na lang matapos yung panalangin. Kasi minsan ganun Hindi nakapaghintay, sumubo na. Nakabukol pa dito yung alangan naman na, iluwa mo yan. So, ibig sabihin, hintayin mo na manalangin. Pero ang lesson doon, hanggat maaari, bago isubo ang pagkain, mag-pray. At yun po, ang nakikita po dito na bago tayo kumain, nananalangin. Ikatlo, so kita natin, una, kaayusan, pangalawa, panalangin, pangatlo, ang kasaganaan. Kumain ng lahat at nabusog. Ibig sabihin, ang nabusog ay nakontento sila. Anong aral? Kapag nagtiwala tayo ng lubos sa magagawa ng Panginoong Hesus, may kakontentuhan tayo. May tuturing ng kasaganaan kung tayo'y may kakontentuhan. Busog na tayo. Ang busog kahit na pilitin mo na kumain, dahil kontento na siya, sasabihin niya, hindi, kumain na ako sa bahay. May kakontentuhan siya. Ang hirap nang walang kakontentuhan sa buhay. Laging gutom yan. Hindi nabubusog. Mayroon na, kulang pa.
Ganyan ang mga walang kakontentuhan sa buhay. Kaya habol sila ng habol. Yan po ang isang bagay na nakikita natin. Panghuli po na puntos na ating pong pag-aaralan, ito na. Pagkatapos na. Mga pangyayari pagkatapos ng pagpapakain. Talatang 43 hanggang 44. Una, sobra-sobra. Sabi rito, kanilang pinulot ang 12 kaing na puno ng pira-pirasong tinapay, mga isda. Pansinin, sabi, 12 basket na puno ng tinapay at isda ang tinipon ng mga alagad. Anong aral na itinuturo dito? Dito ipinakita na kapag nagtiwala ka o tayo ng lubos sa Panginoong Hesus at nagtitiwala sa magagawa niya, labis pa o sobra pa. Church, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, walang kulang. Laging sobra. Pansinin, talatang 43, sabi rito, kanilang pinulot ang 12 kaing ng puno ng pira-pirasong tinapay, mga isda. Pira-piraso na. Anong aral na itinuturo? Praktikal na aral. Huwag mag-aksaya. Ikalawa, matutong mag-impok o maging masinop, magtipid-tipid naman pag may time. Di ba yung salitang aksaya? As yung aksaya, ay hindi ko alam kung pelikula ba ito o yung mga sabi-sabi lang yung as yung aksaya. So makikita sa mga kainan, madaming in-order, pero kaunti lang pala ang kakainin, iniiwan lang sa lamesa. Aksaya. Sa pagbibili ng gamit, lalo na ngayon, napakadali ng bumili ng gamit. Kahit hindi ka umaalis ng bahay, pwede ka na makabili ng gamit. Bili ng gamit. Hindi naman pala gagamitin, itatabi lang pala sa taguan. Aksaya. Aksaya sa kuryente. No? Kung bahay mo ay taas-baba o third floor pa, bukas ang aircon doon, bukas ang aircon, bukas ang TV doon, bukas ang TV. Bukas. Naku po. Aksaya sa tubig. Pagkatapos ng katapusan, ito na, nakasimangot na si Mrs. Bakit? Nandyan na yung babae, si Judith. Sumunod na yung lalaki, si Bill. Pastor Bill. Di ba? Ito po yung bill nyo. So, yan po ang isang bagay na binibigyan tayo ng aral sa ating pong pinag-aaralan po ngayon na napakalaking bagay po yung ipinapaabot ng mensahe sa atin ng tungkol po sa aral na makukuha sa pagpapakain ng 5,000. Hindi sa sitwasyon, hindi sa halaga ng pera, hindi sa kakayahan ng tao o magagawa ng tao tayo tumingin, kundi kay Hesukristo at sa magagawa niya bilang Diyos. Sana po, baon natin ang aral na nakuha natin sa ating pong pinag-aralan ngayong hapon. Sa Diyos po ang papuri
Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa itinuro mo, Panginoon, sa amin, na ito po ay napapanahon sa amin, na kami, O Diyos, ay binigyan mo po ng ganitong pangunawa. Tunay po, O Diyos, na kayo lamang ang patuloy na una sa buhay ng lahat sa amin, O Diyos. Muli, O Diyos, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.